Dinaranas ni Juan ang pagsubok na nalagpasan ng kanyang mga kapatid. Namatay ang kabayo niya at nakasalubong ang isang matandang pulubi. Anak, meron ka bang natitirang kahit maliit na tinapay dyan? Tubig? Kay tagal ko nang hindi nakapagkain o nakapag-inom. Sana'y maawa ka sa akin, anak. Sige. Ito po. Salamat, Don Juan. Salamat talaga. Alam niyo po ba ang pangalan ko? Oo, pero huwag ka nang magtanong pa. Alam ko ay nahanap mo ang ibong Adarna. Malapit ka na sa Pedras Platas, ang puno na tinitirhan ng ibong Adarna. Kumikislap siya parang diamante. Huwag kang huminga sa ilalim ng puno. Pumunta ka muna sa kubo, hindi malayo sa puno. Doon mo makikita ang mga gagamitin mo mamaya. Sige po. Salamat, Lolo. Nagpatuloy si Juan sa kanyang paglalakbay. Kahit pagod na siya pagdating sa puno, sinunod pa rin niya ang payo ng misteryosong pulubi. Ito na nga ang kubo na itinutukoy niya. Wow! Maliit sa labas, ngunit malaki at ginto sa loob. Pamilyar yata ito. Kainin mo ang tinapay mo at inumin mo ang tubig muna. Hindi makapaniwala si Juan sa kanyang nakita. Ang pulubi kanina ay isang ermitanyo pala na nagmamay-ari ng gintong palasyo. Ibinigay pa niya muli ang baon ni Juan. Niloko mo ako. Ano po ba ang sinabi mo kanina tungkol sa mga gagamitin ko? Aba, hindi ordinaryo ang ibon na kukunin mo. Mahiwaga siya at dapat lang may alam ka sa mga mahiwagang bagay. Wala po talaga. Sana'y matulungan ninyo ako. Oo naman, Juan. Tinulungan mo ako rin eh. Ito ang mga kailangan mo. 7 dayap, mahal na prinsipe. Ang kutsilyong ito at ang 7 dayap ang makapagising mo habang umaawit ang ibon. Alam mo naman ang gawin, di ba? Opo. Ang gintong sintas na ito ang gagamitin mo sa paghuli ng ibon. Ipasok mo siya kaagad sa hawla. Gets? Gets po. Magaling! Pagkatapos mong mapasok ang ibong Adarna sa hawla, lagyan mo ng tubig ang buteng ito. Ang tubig sa Jordan ang magpabuhay muli ng mga kapatid mo na nagiging buhay bato sa ngayon. Sige po, Mang Ermitanyo. Salamat. Babalikan kita pagkatapos nito.